pumasok sa mundo ng showbiz. I'm a professional boxer before and ayun, nasa mundo lang po talaga ako ng sports. Tapos, Taga saan ka nga? Gensan. Boxer from Gensan. Parang familiar. Ano nga yun? Ano Itag wala kayo. siya? Itag ko ang prime. Right? Nakikita po namin lahat ng nag-tiktok. Talaga? Binubyo na. Nire-repost po namin. Oy, repost ka ano? Right. So, masaya siya. Tsaka ano, ang simple lang, diba? And very catchy siya. Kahit ng mga bata, kaya nung sundan yung ulala, ulala. Yung mga ano po, proud po sa Showtime, pagka may kita po nila kami, ang dami po nila dance. Ulala, ulala. Ang lalim ng mga boses. Si mga crew, so for all ages, for all genders, so pwede siya. Ang cute. Okay. So, sige, pag-usapan na natin yung song nyo na Ulala. Saan ba nanggaling yung Ulala? It was a song written by Jeremy Jigen and Jeremy Alas. G. yes po. Jeremy G from The Voice. Yes, At so, isang solo artist na rin soloist, ngayon. yes. Si Alas from From Star Music. Star Music. They collab to give us this song. Wow, okay. Tapos, what is it about? Ano ba yung Ulala? Yung Ulala is, it portrays wanting to escape with someone special. Yung parang gusto, like the lyrics, sumama ka sa aking mundo. Parang gusto mo siyang dalhin na kung saan, parang kayong dalawa lang yung nandun. Tapos yung parang ganong klaseng feeling, mapapaulala ka sa sobrang pagmamahal, attraction. Ganun yung pinapa-feel niya. Sexy siya, pero in a fun way. Yeah, it really does sound like that. Kasi yun nga, sabi mo yung lyrics, sumama ka sa aking mundo. Ibig sabihin ko, okay, sumama ka sa aking mundo. Kaya pala. Tapos, yun nga, sabi niyo pwede yung in a fun way. Okay, it's very nice. Tapos may music video na rin to na nilabas. Yes. So let's talk about that. Ano yung concept niyo sa music video? Ano po siya, it shows, parang yung kanta kasi, very colorful din po yung naging set namin doon. And then all throughout the music video, may parang remote kami. May remote sa music video, and that remote, wala, hindi ko hawak. Ba't nang ingin eh? Sa aircon ka rin. Sa aircon. Pinipindot niya. Tapos pag, doon po sa music video, ako po yung pumipindot. Tapos pag pinipindot ko, parang napupunta po na kami sa iba-ibang settings. Merong nasa parang beach kami, merong parang nasa clouds. Kasi may lyrics kami, dadalhin, kikita tayo sa gitna ng alapaap. So parang we're in the clouds. Yes. So yun. At nasa office. And connected siya sa rin po namin, sa concept. Na parang kaya ka namin, through our songs, kaya ka namin dalhin sa iba't ibang lugar or iba't ibang destinations. Iba't time. Parang limitless siya. I'm sure makaka-relate dyan yung mga nanonood kasi when we listen to music, di ba, talagang minsan nadadala ka sa ibang dimensyon. Kasi iba-iba yung interpretation natin, iba-iba yung feel natin sa music. So that's what happens kapag nakikinig sila dun sa Ulala. Kaya yun yung concept. Ang ganda. Okay. So meron ba kayo mo share sa amin na parang fun experiences habang nag-shoot kayo ng music video? Mr. Ulala. Mr. Ulala si Matthew. Opo. Siguro po yung pinaka-fun and memorable sa amin na experience nun habang ginagawa namin yung MV. Siyempre po, before po kasi pag nagte-training kami, pinag-uusapan po namin na ang tagal po namin hindi nilalabas yung Ulala, ganun, parang sa sarili, tinatago po namin siya. So, nung time na nung nag-iisip na po kami, parang sarap siguro sa feeling kung gagawa natin ito ng MV, gano'n. And syempre yun yung parang magiging first na house project, yung tawag doon, di ba? Tapos, ang sarap sa feeling nung ginagawa na namin yung MV kasi ito lang yung pinapangarap ko nung time na nagte-training kami. May moment pa na parang naka-costume na kami, naka-wardrobe na kami lahat. And then, ito yung pinag-uusapan natin habang nagte-training tayo ng isang araw. Kumbaga in-imagine lang namin. In-imagine lang. Reality na siya. Reality na siya. Sobrang yun yung hindi namin makakalimutan kasi parang first MV din po namin as a group. So, sobrang, actually nung nasa set niya po kami, pinagmamasdan lang namin yung set. Tapos ina-appreciate lang namin na nandito na tayo, no? 2 years natin nandito. Tapos, ganito kakulay.
Ganito pala ang feeling. Yes. Kumbaga step by step. Step by step. Sumakses. Sa pag behind the scenes po, yung mga staff, nakakakulitan din natin. Sobrang nag-i-enjoy po kami kasi willing din po talaga silang makipagtrabaho sa amin. Alam nyo, kapag nakikipagkulitan sa inyo ang staff, for me lang ibig sabihin mababait kayo. Kasi ang mga staff, di ba, kung ayaw nila yung talent, hindi makikipagkulitan sa inyo. So that just shows na komportable sila sa inyo, alam nila mabibiro nila kayo, wala sa inyong attitude, talagang friends nila kayo. So, you know, that's a mark of a good start for you guys, kung talagang nakakasundo nyo na yung mga katrabaho nyo. Okay, now, you mentioned nga na ito talaga dreams becoming reality or turning into reality. Once upon a time, you guys were dream chasers sa ABS-CBN reality show na Dream Maker. So baka sa mga hindi po nakakaalam, part po sila ng show na yon, naging contestants po sila. Oh, yes, Dream Maker. Alam niyo pa yun. My dream is so bright, 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 bright! Yes! So ganito talaga sila mag-sample lagi, oo. So, kwento naman natin sila kung saan kayo nagsimula, sino kayo isa-isa. Kasi yung iba sa inyo, actually, hindi lang 2 years yung hinintay. You come from PBB, The Voice. Okay, so kwentuhan natin sila ng mga backgrounds nyo, konti lang. So, Russo, tell us about yourself. Ako naman po, before po talaga ako pumasok sa mundo ng showbiz, I'm a professional boxer before. And, ayun, nasa mundo lang po talaga ako ng sports. Tapos, Taga saan ka nga? Gensan. Boxer from Gensan. Yes. Parang familiar. Ano nga yung parang moniker mo sa PBB? bunsong boksingero po dati. Bunsong boksingero ng Yes, Gensan. Gensan. Oh, so boxer ka talaga. Yes. Oh. Tapos ayun po, nung nakapasok po ako ng PBB, akala ko nga po hanggang dun lang ako sa PBB. Tapos, akala ko hindi na matutuloy yung pangarap ko dito sa industry na to. Pero, ayun, ginaid ako ni God kung saan ako papunta. Hanggang dumating, actually sumuko na po talaga ako, nasa Gensan ako. At, ayun, start na lang ng bagong buhay, ganun. Hanggang sa tumawag po yung dati ko pong manager, si Miss Joanna Almario po. Tumawag siya sa akin na may Dream Maker nga daw. Sabi ko, pasok ba ako dyan? Hindi, boksingero ako tapos pang idol nga daw po. Hanggang sa nakapasok naman po ako and pinalag ko na umabot ang semis. And dito na po ako with Ryan. Yes. So from boxer, tapos naging idol ka, nag-rap ka na rin talaga nun? Kasi di ba rapper ka? Actually po, natutunan ko lang po talaga mag-rap sa Dream Maker. Doon ko lang nasubukan mag-rap na may mic. Mag-rap na sa harap ng maraming tao. Nagra-rap lang po ako mag-isa pag nasa bahay na ako. Pag may pinapakinggan akong song. Pero never po ako nakatry na mag-perform na nagra-rap po. Pero alam mo yung mga ganyan, hindi dapat kinukwento lang eh. Dapat may demo. Sample. Paano mag-rap si Russo? DJ, give me some beat! Okay. 6, 7. Mamasita sa akin ay halina. Huwag ka nang matakot kung ibang may makakita. Di na sa atin ang mali. Mali ang nakikita ng mata nila'y mali ka. Hindi. Hey! Break away! Break away. Okay, thank you, Russo. Thank you, Asi. Ako po way back 2017 natin. Nag-join po ako ng The Voice Teens. Then, hindi po ako pinalad. Tapos, after po nung nagkaroon po ako ng first group ko po na boy band. Then, hindi rin po siya nag-work for some reason. And then, tinry ko pong hanapin ang purpose ko talaga. Nag-commercial po ako, nag-audition po ako sa commercials, tapos nag-work po ako sa BPO habang nagka-college. Tapos, Anong course mo sa college? HM po, Hospitality Management. Wow. Kasi pangarap ko rin pong magbarko. Ang dami ko pong gusto talaga ng time na yun. So gusto ko mag-commercial, gusto ko rin pong nagpe-perform ako sa mga kasal. Ganun. So, tinatry ko pong hanapin yung purpose ko. During that time, yun po yung pinaka-tough time ko na parang hindi ko talaga alam kung para saan ba ako. And then, bigla na lang pong nag-check ako ng messenger, ng message request na kung gusto ko raw pong mag-audition sa
isang reality show, which is yung Dream Maker. Tapos, hindi na ako nagdalawang isip. Sabi ko, boss, mag-resign na po ako. Ganun agad? Hindi ka ba Opo, nag-audition, opo. resign Di ba po? agad? Sabi ko, sa sarili ko po, alam kong yun yung gusto kong gawin at alam kong sure akong matatanggap ako. Calling na So, calling ko siya. Parang yun na yung sign. Kasi humingi talaga ako ng sign kung para saan ba talaga ako. Tapos naguguluhan na rin ako. Actually, pa-resign na rin po talaga ako nun. Sabi ko, kailangan kong hanapin yung purpose ko talaga. So, yun po yung sagot sa dasal ko talaga ng time na yun. Parang wala na makaka-question sa commitment mo kasi hindi ka pa nag-audition, nag-resign ka na agad eh. Grabe yun. Talagang, ito po talaga yung gusto kong gawin. At naniniwala kami dyan. Nag-resign ka ba? Oo, nag-resign siya agad eh. Boss! Bakasyon lang ako ah! Paalam, boss! Pwede naman, di ba, nagpa-action lang pero hindi nag-resign siya eh. So, okay, pasample naman kami. Ano bang pwede mong i-sample sa amin? Ano gusto mo? Sing, dance? Sing na lang po. Sing na. Yung pinag-audition ko po sa Dream Maker. Okay, go. Magdalena, anong problema? Bakit di ko makawala sa kadena? At sa gabi-gabi ko ay nasa selda. Ang hanap buhay mo ngayon. Magdalena, anong problema? Alam naman natin na dati kang nena. At sa iyong mama ko ay prinsesa. Anong nangyari sa'yo? Nahabol yung effects, direk ah.